Hinawakan ng kanyang titi, dahilan upang makatanggap siya ng isang mabilis na sampal sa mukha. Pagkatapos ay bumaba siya bago kinuha ng isa pa niyang kaibigan, si Yuko, ang kanyang salamin para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung may mali sa kanyang kamay, na tinanggihan niya. Maya-maya sa klase, ginagamit ni Shinichi ang kanyang smartphone sa ilalim ng mesa habang nakaidlip. Relatable. Pagkatapos ay binalikan namin ang nakaraang gabi, habang si Shinichi ay nakikinig ng musika gamit ang kanyang mga earphone sa kama, isang uri ng organismo ang sumusubok na pumasok sa kanyang tainga, ngunit nakitang nakaharang ito, napupunta ito para sa susunod na pinakamagandang bagay. Habang gumagapang ito sa kanyang ilong, gayunpaman, lumahing si Shinichi, at nakita niya ang maliit na lalaking ito. Naniniwala siya na ito ay isang uri ng ahas. Lumangon siya sa kama, kumuha siya ng nakabalot na magazine para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay ilulunsad ito sa kanya, humiram sa kanyang braso at nagsimulang umakyat. Mabilis siyang nag-isip, itinali niya ang kanyang earphone sa braso para pigilan iyon. Ang kanyang mga magulang ay nagising sa ingay at pumasok sa silid. Sinubukan ni Shinichi na sabihin sa kanila na mayroong isang ahas sa kanyang braso, ngunit iniisip nila na siya ay nangungulit lamang, at kapag sinubukan niyang ipakita sa kanila ang butas na ginawa nito, wala ito doon.